Anong itsura ng The Island paggabi? Sana ay nagustuhan nyo yung itsura ng The Island paggabi. At kinabukasan, dumating na yung order ko online. Itong ating customized room signage. Agad-agad naman namin itong ikinabit sa tulong ni Michael at Beam. Kapot na ulit din ay. Tinanggal namin yung mga lumang room number at pinalitan namin ng bagong signage ang mga rooms para mas hindi na malilito yung ating mga guests. Thank you so much. Salamat, ma'am. Until next time. Thank you, sir. Thank you. Salamat, sir. Thank you so much. Nice meeting you. I'm so happy. Balik kayo, ma'am. Thank you Ganda po. naman ni ma'am. Thank you po, sir. Thank you. Balik kayo. Thank you, ma'am. Thank you so much po. Balik po kayo. Thank you. Thank you so much. Walang sawat, walang humpay po kami nagpapasalamat sa inyo, ma'am, sir. Thank you so much. Ma'am, thank you so much, ma'am. Balik po kayo. Salamat. Nice place. Thank you, ma'am. Salamat po. Vlog is an understatement. Thank When you, you ma'am. come, it's more relaxing, more beautiful. You will enjoy the serenity of that place. Thank you so much. You forgot everything. Wow! Kalasay ni Pipo! Ganyan kaganda yung balahibo ni Pipo at hanggang sa naglagas na nga ito. Tuwing August kasi, taglagas ng mga buntot ng mga peacocks. At baka lang ma-misinterpret nyo guys ha, inipon ko yung mga bawat balahibo na nahulog. Yung video na napanood nyo ay from our stock files nung pinapakawalan pa namin siya dito sa aming farm. To match with our DIY decoration, may in-order ako online na centerpiece para sa ating dining table. Para. Sige, buto nga man. Another day, another mini vlog dito sa ating private campsite farm. So today, it's very exciting kasi may darating tayong bisita bukod sa pagiging busy natin sa pagre-renovate. At eto, may time pa talaga tayong magpa-design ng ganyan. Yung mga luma nating sombrero, nilagay natin dyan. Oh. At tuloy-tuloy din na aming pagkiklearing kasi nga meron kaming special guest. At pinasimulan ko na rin yung ating mga bagong project. Basta abangan nyo na lang ang bagong look ng ating cabin facing waterfalls. Excited tayo, guys! Ito po, hindi. Wala na.
Bukod sa inaantay kong VIP guest, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga lovely guests na bumisit today. Thank you, ma'am, sir. The place is very quiet, it's very peaceful, and very clean. I love it. At dahil hindi nga tayo matigil sa ideas kahit na sobrang lakas na ng ulan, may in-order akong online itong ating close open signage. Check natin, guys. Ano ka buong ito? Anong araw ngayon? Sunday. Ayan. Oh, fuck. Coffee light. At sa wakas dumating na yung ating VIP guest, si Iya Mina and her friends. Michelle Fox, si RJ, si Becky Bello, si Maki. Yung cottage. Ito nga pinaparang labas nyo. Ito na. Show kasi sila dito sa Kambalogan. And then tumahan sila dito. Thank you. Iba talaga pag may ari, no? Plano din namin talaga. Hello sa vlog di ano. Ay, makakasama tayo! Sama. Pangako natin, huwag natin kakalimutan. Okay lang, naiintindihan namin. Bilang negosyante, dapat hands-on ka. Ibig sabihin. Actually, kami din naman, nagkaroon din ng pet na. Then, Sa'yo, Spanish. Thanks. Anong well-recommended coffee mo na talaga? Ay, Spanish. Okay, go. Spanish, diba? Spanish latte. Pwede ako ice. Ganon. Meron kayong Support. juice lang. Thank you so much. Meron kayong juice. Meron din po. Anong juice? Sting. Ang mas malakas. Spanish. Taas ang kamay. Dalawa. Tatlo. Cold. Ice. I wanna say thank you, Iyamina, sa pagpasyal niyo po dito kay Becky Bello, Maki Lucino, at kay Michael Tuason. Thank you so much. Abangan niyo yung marami pa naming chikahan ng ating mga VIP guests. Stay tuned! Update po doon sa Peacock na napisa. Okay, bagong lahat, gusto ko munang i-update din kayo dito sa mga kaganapan sa aming private campsite farm. So tuloy-tuloy pa rin yung pagre-renovate natin dito sa ating cabin facing waterfalls. Ay, kadati mo talaga, Jake. Yung nakikita ninyo ang round na abang na yan, dyan ilalagay yung round mirrorized na glass. Tapos yung paikot niya, screen. Damang-daman niya yung fresh air, malawak yung ventilation. Ipapatanggal at papapalitan ko yung mga tiles kasi pag umuulan, pumapasok pa loob yung tubig. Kailangan maagapan bago pa mabulok yung wood materials na sahig. Pinapalitan ko na rin yung mga wirings ng ating mga cabins. Pinapalitan ko na ng magandang klase na wire para safe ito. Isinabay na rin yung pagpipintura ni Michael sa abang ng paglalagyan ng screen. Medyo kabado ako dito sa pagre-renovate na to kasi may paparating akong guest dito sa cabin. Sana maihabol. Maraming salamat sa mga bumisita today. Thank you so much, ma'am, sir, sa inyong support at effort ninyong pumasyal dito sa aming private campsite farm. We really appreciate it so much. God bless you all po. Last touch up dito sa ating peacock's habitat. So, pinabubungan ko na kasi ang mahal ng pagpapabubong ng kugon. Kaya, yero na yung napili namin dito. Okay lang din na yero kasi para mainitan yung mga peacocks. Ganon dito, guys. Mas mura yung yero ang gamitin nyo kaysa sa native materials.
At nung matapos na yung kanilang malawak na peacocks habitat, inilipat na namin ng mga peacocks doon sa kanilang bagong tirahan para yung luma nilang tirahan, doon namin ilalagay yung kanilang mga sisiyo. Sinaiba namin yung mga pakpak nila or ginawang tingting yung mga balahibo kasi para hindi makalipad kasi walang net or bubong yung itaas. Update dito sa pinapadagdag nating Tiki Cottage. Ngayon pa lang matatapos. Pinapapa-flooringan halos dito na. Kasi yung area na gustong-gusto ng mga campers. Dito ito banda sa may bandang dulo na ng Diala Nature Spring. Ito na yung time na ilipat ko na yung mga sisiyo ng ating peacocks. So, sa nagtatanong sa update, ito na guys. Ang ganda-ganda at ang healthy na ng mga sisiyo. So, total of 4 ang sisiyo ng peacock. Sayang namatay nga lang yung isa. Yun pa naman yung rare, yung white albino peacock. Kinulang siya sa buwan ng pinisa, kaya ang hina ng katawan niya. Palagi kaming stress dito sa pagki-clearing sa wood na table na to kasi may mga giha-giha dito may lamesa. Ito nga binaray na ako. Yung pagitan ng mga bawat kahoy, sumisiksik dyan yung mga kanin-kanin. Kaya ito, pinatop glass ko na. And this is the final look. Stay tuned for more. Nawawala yung aming Indian blue peacock. Pagdating kasi namin dito sa farm, inireport agad sa amin ng aming guards na nawala yung aming Indian blue peacock. Agad-agad naman namin itong hinanan. Kabado na ako sa mga oras na to kasi ang iniisip ko, kinain ng sawa. Agad-agad naman namin hinalughog yung mga kalapit farm namin. Pasensya na po, ma'am, sir. Kung nag-trespass po kami, hindi na po kami nakapagpaalam kasi tarantang-taranta na kami sa paghahanap ng peacock. Naku, wala na talaga akong naisip na iba dyan. Basta sumuot-suot na lang ako. Sumama ako kay Michael, Kramer at OG. Takot na takot ako sa mga oras na to kasi baka may sawa nga sa mga paligid, ganyan. Pero kinakalmahan ko lang din sarili ko kasi wala pa naman na issue dito na kinain or sinakma lang sawa ng mga hayop, mga kahayupan. Ba yan? Hi na, G. At buti na lang talaga nakita namin na sa may gilid ng sapa. Oh my gosh, siguro nahulog siya doon sa tabi ng sapa tapos lumangoy-langoy siya dito sa kabilang lote. Ay, thank you Lord. Andito siya. Kel! Kel! Kasalanan ko rin to eh. Pinipilit ko talagang pagsamahin yung dalawang peacocks. Hindi nga ata pwede yung ganun kasi iisa lang yung babae tapos dalawa yung peacocks. Yung tendency, nag-aaway yung dalawang peacocks, pinag-aagawan nila yung isang babae. Ilang beses na kasi namin itong trinay na pagsamahin dalawang peacocks sa isang pihen, hindi talaga pwede mga bef. Sabsing ko pa daw, dakinukulba. Dakinukulba. So lesson learned, hindi na mauulit. Kasi kawawa itong ating Indian blue peacock. Sinahabol-habol kasi siya ng white. At doon ko na lang muna sila ilalagay, pagsasamahin ko sa mga sisiyo, tapos itong isang Indian blue peacocks para ma-separate lang siya doon sa
albino peacock. Stay tuned for more.